Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad.
Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang Sunday sa inyo pong lahat. At ngayon pong Sunday morning, ang ating napakagandang reflections based sa Gospel ni Matthew na pinasa ay patungkol po sa kahalagahan ng pagpapatawad. At para maunawaan ho natin yung kahalagahan nitong dapat ay ginagawa ng bawat isang Kristiyano, ang magpatawad, ay ito po ay nakabase lagi sa prinsipyo ng alaala. Mahihirapan ho talaga magpatawad ang taong nakakalimot. Yan. Kaya napakahalaga ho talaga ng memory or itong kakayahan nating umalala. At ano po ba yung sinasabi ng Panginoon na dapat hindi natin malimutan muna bago tayo magpatawad? Ano yun? Bago tayo magpatawad, sana'y wag nating makalimutan, tayo muna ang unang pinatawad. Hindi dapat natin malimutan na tayo yung unang binigyan ng biyaya ng kapatawaran. Lalo na sa ating mga kahinaan at sa ating mga kasalanan. And by that mere reality o katotohanan ng buhay natin na tayo mismo sa harap ng Diyos ay pinatawad lamang, yan, papasok na ngayon yung hamon na dapat tayo din matutong magpatawad. At napakaganda po ng ginawa ni Lord. Nagbigay siya ng isang parabola kung saan binanggit niya kung gaanong kalaki at kung gaanong kaliit naman yung hinihinging tawad sa atin ng ating kapwa. Gaanong kalaki ang napatawad ng Diyos, gaanong kaliit yung hinihingi ng ating kapwang patawad sa atin. In comparison, ang liit eh. Kaya nga, if we remember how much God has forgiven us, then it will become obligatory. Hindi lang obligatory ha, dapat kagawa natin ng paraan na we will have to learn how to forgive our neighbor. And by God's grace, of course, we can always forgive the sins of others. Kasi tayo nga humingi din ng tawad And by God's grace, we were forgiven. And I believe in this, that the memory of what we have been given must result in the action that we ourselves should learn how to forgive. At parang nga ang kalalabsan pa yung act of forgiveness is an act of gratitude. Because God Himself forgave us first. So sana po hindi natin malimutan itong katotohanan ito because ito yung bagay na minsan nalilimutan natin Siguro kaya tayo nahihirapang magpatawad is because we forget yung memory nawawala, our alaala na tayo mismo ay pinatawad muna. At kung siguro nga, dalhin natin lagi yung batas ng Diyos. Gawin mo sa kapwa mo kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. Ikaw ba? Pag nagkakamali ka ba? Di ba minsan sagot natin, itao lamang. Kaya naghihingi tayo ng sorry. Paano yung iba? Hindi ba dapat ganun din? Na tayo naman, kung mahihingi ng sorry, yun din ang ibabalik natin, ang kapatawaran. Okay po. Sana po ngayong Sunday, we bring that into our prayers and of course sa ating mga reflections. And hopefully, it brings about a culture of forgiveness na nakabase, una at higit sa lahat, sa memory and gratitude that we ourselves, tayo muna, ang unang pinatawad ng Diyos. Ingat po lahat kayo. Always be blessed and be a blessing.